So this is our special episode 1780, 1781, and 1782. Ngayon gamitin ito natin. Maliit na baraha ito Baraha ito ng runes. Napakaliit kumpara dito. Tignan mo. Pero kukuha ako dito ng tatlo. Kung ano ibig sabihin nito. Sa rebirth ba? Kung ano yung dala niya sa buhay natin kung magkakaroon ng rebirth. Kukuha ako dito ng tatlo. Tapos i-ano ko sa inyo, ha? Iba kasi yung takbo ng runes eh. Oh, Berkano. And then the second one, Hagalas. And the third one, Lagos. Okay. So, dito, magkakaalaman na tayo. Kasi yung Berkano natin, no, ito yung pagkakaroon ng panibagong birth, no? Ito yung nagkaroon tayo ng mag-change yung buhay natin. Sa gustong mabuntis, magkakaroon ng fertility, no? At lalabas yung secrets dito. Ito yon. Tapos yung Hagalas naman natin kasi, magkakaroon ng ending yung mga problema at magkakaroon tayo ng new beginning. Ito yung panahon ng transformation sa buhay. Magkakaroon tayo ng bagong tawag nito, yung mga radical change sa buhay natin. Tapos maliban dyan, yung mga pinagsimulan natin na gusto nating matapos, matatapos. Ito yung pinakamaganda kasi, di ba? Panuorin nyo yung daily episode. Tapos yung Lagos kasi natin dito, yung I'm not good with the pronunciation or whatever, but Lagos is also an option for us, no, to go with the flow. Ito yung mga hindi natin nalalaman na nakakarma na pala tayo, hindi natin naiintindihan yung mga pangarap natin sa buhay, na yun na pala yun. Yun na pala yung mga dahilan. So, ngayon, no, kung nasa punto ka ng Lagos na hindi mo alam na nakakarma ka na, hindi mo alam na ito na pala yung fate ko, ito na pala yung dulo, no, na sige ka lang ng sige, kahit ilang beses ka nang pinagbibigyan, kahit ilang beses ka nang sinasabihan dito mag-transform ka para may matapos yung problema mo, para makapagsimula ka ng panibago, ay sige ka pa rin ng sige. Andi dito yung ugali ng pagiging matigas ang ulo, no, na binibigyan ka na ng warning ni universe, binibigyan ka na ng tulong ni God, and at the same time binibigyan ka na rin ng mga tawag nito, signs. Kasi yung iba kasi, katulad nito, sige ka lang ng sige. Sinasabi ng magulang mo, mag-aral ka kasi hindi habang buhay kaya ka nilang pag-aralin. Para makapagtapos ka. Eh di kasi yung pag-aaral para lang din sa sarili mo, di ba? Eh dito naman sa usaping pag-ibig, sinasabi para makatanggap ka ng panibagong relasyon o magkaroon ka ng panibagong ano sa buhay mo, dapat tapusin mo yung nakaraan para magsimula ka or kaya mo nang gawin. Kasi ito nangyayari, dito naiipit yung mga soulmate, dito naiipit yung mga tawag nito, yung mga twin flames natin, 'di ba? Kasi nalalagay tayo sa dulo or nalalagay tayo sa sitwasyon na hindi natin ma-fulfill itong Berkano. This is the sanctuary, yung pag-change ng buhay natin. Hindi natin makayang baguhin dahil sa mga itinatago nating sekreto, sa mga bagay na hindi pa natin kayang i-reveal, tanggapin, or whatsoever. Ito kasi, nandito yung mga taong maliban sa stubborn, ito yung tao na bulag sa katotohanan or pilit na nagbulag-bulagan para hindi niya maharap yung mga transformation na mangyayari sa buhay niya kasi matagal na niyang alam. Dito kung yung pag-uusapan dito is relasyon. Ito po yung pinakamagandang example nito is kapag kasal kayo. No, it's either the wife or the husband. Alam nyo na hindi na healthy yung relationship ninyo. Binibigyan kayo ng sign na tapusin na yan, no? Pag-usapan na ng mabuti para makapagsimula kayo ng kanya-kanya. Pero yung iba kasi hindi nakikinig, no? Pilit pa rin ipinaglalaban. Yung iba ginagamit na panakot yung mga bata na hindi makita. Tapos yung iba tinatakot ng bigamya, tinatakot ng kaso, tinatakot ng kung ano-ano. Sa mga sarili ninyo, sa tingin ninyo mamahalin pa kayo
ng tao or ng husband ninyo or ng wife ninyo kapag tinakot nyo sila na ikakasuhan ko kahit ano na basta hindi lang sila iwanan. Hindi. Siguro sa legal side mananalo kayo na matatakot sila. Pero alam nyo ba na ilagay nyo sa puso't isipan ninyo, pilit nilang tatanggapin na tumira sa piling mo or nasa tabi mo. Pero ang hindi mo alam, kaya siya nananatili sa'yo para protektahan yung taong mahal niya after you. Sana magets niyo. Halimbawa, ikaw yung wife, no? Nagkasala ka noon sa husband mo. Pinatawad ka ng husband mo. Nakisama pa rin siya sa'yo. Pero hindi ka nagbago. Tapos dumating ang panahon, your husband fell in love to another woman. And then that woman gave everything to your husband. And then your husband decided na maghiwalay kayo, legally separated. Pero nangangako siya doon sa sustento. And then ikaw naman, dahil ayaw mo, sabi mo, kakasuhan ng bigami, ipapakulong, etc., etc. Pero kapag si husband hindi pinursu yung pagsasama nila doon sa third party, ibig sabihin, nagstay siya sa'yo hindi dahil mahal ka niya, hindi dahil naawa siya sa'yo, hindi dahil sa kung ano-ano pa, kundi dahil na lang sa mga bata. Pero ikaw, wala ka ng eksena sa buhay niya, wala ka ng halaga sa buhay niya. Kasi, alam mo yung punto, yung core, kung iisipin nyo, kaya siya nagstay at pumayag sa'yo kasi ayaw niyang masira ang buhay ng taong mahal niya, which is the third party. So, talo ka. Nasa sayo ang katawan, nasa sayo siya, pero wala sayo ang puso't isipan niya. Ando doon sa third party na mahal niya. So, kahit anong away mo doon sa third party, hindi mo mabubura sa puso't isipan ni lalaki or ni husband na dinidepensahan niya yung babae na isa para hindi mo siya masaktan. So, wala siyang pakialam, 'di ba? Nasirain yung sarili niya kasama ka. Pero yung halaga niya is dinidepensahan niya yung third party. Ngayon sa mga husband and wife, alin man kayo doon sa mga kwento na nakaka-relate, sa susunod, kapag naka-encounter kayo ng ganito, huwag niyong pilitin ang taong ayaw. Huwag niyong, ang tawag nito, yung bang blame game, ganito, ganyan. Wala. Kasi, lahat may kontrata eh. Yung marriage contract naman, depende kung paano ka nagkaroon ng marriage contract. Sapilitan, pikot, arranged marriage, or let's say, utang na loob. Ganun. So, kasi, yung nagtatagal na marriage is yung wagas. At yun ang pinakamadalang matagpuan sa panahon ngayon. Dahil lahat halos ng tao tuliro. So, kahit sabihin natin, no, magkabilaan, kasal kayo sa ibang tao. Pero kayo yung soulmate, kayo yung nakatadhana. Etong universe at si God, gagawa talaga ng paraan para magtapos ang magkabilaan at magtagpo sila sa dulo dahil sila ang nakatadhana. Kaya wala kang dapat sabihin na kaso, wala kang sasabihing tulfo, wala kang masasabing gawin mong pain ang mga anak mo dahil wala kang panalo. Dahil sa pag-ibigan, sa pagsasama, ang dapat na meron ka respeto at pagmamahal. Pag yun wala na sa'yo at binabaliwala ka na nandoon na sila sa barkada, laging nakikipag-inuman, nandoon na sila sa mga magulang nila nakatambay, hindi na sa tabi mo, ibig sabihin, dekorasyon ka na lang. At minsan kinakausap ka, casual, no? Nilalambing ka, casual, pero hindi na sa kasing tamis, para kang bubble gum, kung mai-imagine mo. So, I hope that everybody will be able to relate on this part. Sana mabawasan na lahat-lahat ng blame game sa buhay. Pagtapos-tapos na, irespeto na lang.
Okay?